Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito po, pag-uusapan po natin itong yung buwelta ni Banat Bay dito kay Senator Trillanes. Siyempre, alam niyo naman na nagsampa ng kaso itong si Trillanes laban dito kay Banat Bay tungkol daw sa sinasabi ni Trillanes na ibinenta raw o sinabi daw ni Banat Bay na ibinenta raw ni Trillanes ang Scarborough Show. Ngayon, ito po yung buwelta ni Banat Bay dito kay Senator Trillanes. So, kapit po tayo sa mga bibitawang salita ni Banat Bay. Baka kasi hindi nyo kayanin. So, baka mawindang kayo. So, bago natin simulan yung topic na to, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakapindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So, ito, pag-usapan na po natin. Panoorin natin itong buwelta. Itong mainit na buwelta ni Banat Bay dito kay Trillanes. Anong ugali na meron si Trillanes? Pikon. Yan ang totoo. Si Trillanes so pikon lagi. Si Trillanes so iiyakin. Ganyan no ang ugali ho nito ni Trillanes. Pinapakita ko lang ho sa inyo. Kaya ngayon, ganyan na Dito kasi, kaya nasabi ni Banat Bay na etong si Trillanes pikon, balikan po ninyo kasi mayroong pinilay na video si Banat Bay dito. Medyo mahaba kaya di ko na sinama. Balikan nyo lang po, ito yung video kung saan kinumpronta ni dating Senate President Juan Ponce Enrile itong si Trillanes tungkol dito sa pagiging backdoor negotiator niya sa China. Kasi sabi nila na itong si Trillanes daw nagpresenta. So inoffer niya yung service niya kay Aquino, kay Pinoy para maging backdoor negotiator siya. So base dun sa video ng Senate President, more than 30 times daw pumunta si Trillanes sa China na hindi pinaalam sa Senate President. So doon pa lang medyo kaduda-duda na kasi kailangan every time na itong mga senador lalabas ng bansa, kailangan nilang humingi ng travel authority sa Senate President. So kailangan nila ipaalam. Pero dito hindi nagpaalam si Trillanes na siya pupunta ng China at naging backdoor negotiator siya. So nalaman na lang yan ni Juan Ponce Enrile sa mga siyempre intelligence, sa mga bali-balita sa loob ng Malacanang sa politika. So doon niya nalaman. Kaya nung nagkaroon ng privilege speech si Trillanes, napikon or may mga binanat kasi si Trillanes doon na hindi na nagustuhan ni Juan Ponce Enrile, ni dating senador Juan Ponce Enrile. So binalikan niya. So siya rin yung nag-privilege speech doon. At doon nga, na-brought out niya kung ano yung mga pinagagawa nito ni Trillanes. So, yun nga, nalaman natin na more than 30 times siyang pumunta ng China para makipag-negotiate. So, doon pa lang, napikon na si Trillanes at nag-walk out kasi nga, plano na o gusto nang ilabas ni Juan Ponce Enrile yung transcript ng kanilang usapan ng foreign affairs taka ng China. So nag-walk out si Trillanes. So sa sobrang piko niya, hindi niya kinaya si Juan Ponce Enrile, nag-walk out siya. So siya yung kauna-unang gumawa ng pag-walk out nang walang paalam sa Senado. So base na rin sa sinasabi ni Banat Bay. Pangalawa, nung napikon din siya nung hearing kung saan ang kanyang testigo si Matobato. Siguro naman naalala nyo kung sino si Matobato. Ito yung nagpaparatang din kay Pangulong Duterte na meron daw Davao Death Squad, meron daw ipinapatay si Pangulong Duterte na dati daw hitman itong si Matobato. So doon sa hearing na yun kay Senator Alan Peter Cayetano naman na napikon din siya kasi binabara o binabasag ni Cayetano yung kanyang
witness si Matubato. So hindi nakasagot si Matubato sa mga tanong ni Senator Cayetano. So doon napikon na naman si Trillanes at sinabihan niya hindi daw niya papoporma ito si Cayetano. So yun, pinapakita lang ni Banat Bay o kaya kinuwento ko na rin sa inyo yung nangyari para meron tayong konteksto bakit nasabi ni Banat Bay na itong si Trillanes ay pikon. So doon pa lang sa dalawang yun, talagang makikita nyo yung attitude nitong ni Trillanes kapag hindi niya nakuha yung gusto niya o hindi niya nagustuhan yung pagbabati ko sa kanya, napipikon siya. So, dalawa yung bumanat sa kanya doon. Dalawang dating senador. Isa current senator pa naman, si Cayetano. So, yun yung pinaka-konteksto bakit nasabi ni Banat Bay na pikon itong si Trillanes. So, tuloy natin. Ganyan na ho siya ngayon dahil hindi ho siya pumapasa sa mga senador. Lagi ho siyang napapahiya sa mga senador. Kaya ngayon, ang pinapatulan lang niya yung mga vlogger. Nagkamali lang siya na ang pinatulan niya si Banat Bay. Dahil akala niya uurong ang bayag ko sa kanya. Pasensya ka na, Trillanes, hindi ako ng tipo ng tao na umuurong ang bayag. Tandaan mo yan. Baka akala mo natatakot ako sa'yo. Excuse me po. Dahil sa ako'y... Parang si Mike Enriquez, no? Excuse me po, Mr. Trillanes. Hindi po ako natatakot sa'yo. Excuse me po. Parang ganun, no? Naninindigan lamang sa tama, hindi ako matatakot sa'yo. Tandaan mo yan. Kahit saan mo dalhin ito, dahil hindi naman ako gumagawa ng illegal o di kaya ng mali para pabagsakin ka. Wala akong intensyong ganun. Dahil ako'y nagre-react lamang doon sa nangyari na kinikwento ni Roque. Nakarapatan ko bilang isang Pilipinong mag-react doon. Ano ka? Pinanganak kahapon? Nang hina ng... Yung kasi yung problema sa mga public figures, especially dito kay Trillanes. Pag siya yung bumabatikos, ayos lang. Parang feeling niya tama yung mga pinagsasabi niya na hindi siya pwedeng kontrahin. Pero once na siya yung binatikos, paninira na kagad para sa kanya yun. So, public official siya before, nangyari yan, issue na yan, senador siya. So, may karapatan yung taong bayan, especially si Banat Bay, na magbigay ng kanyang reaksyon o kanyang opinion dahil sa issue na kinasasangkutan niya na naging backdoor negotiating siya doon, negotiator. So, may karapatan or mayroong sabihin nating humihingi ng paliwanag o may karapatan humingi ng paliwanag si Banat Bay kung ano yung napag-usapan o ano yung naging aksyon niya, bakit nawala yung Scarborough Shoal sa Pilipinas. Dahil nga naging backdoor negotiator ka, so ano ba yung pinaka main purpose nun kung kung simpleng mamayan lang yung magtatanong sa'yo na bakit nawala yung Scarborough Shoal, nag-backdoor negotiator ka na nga. So, ibig sabihin parang imbis na makatulong ka na hindi mawala yung Scarborough Shoal, is nawala pa. So, andun yung tanong. So, kaya nga, sabi ni Banat Bay, parang ngayon ka lang ba pinanganak at hindi mo alam na public official ka? So, pwede kang batikusin, pwedeng hingin sa'yo yung paliwanag bakit o ano ang dahilan bakit ka nag-backdoor negotiator. Kukote na ito'y karapatan ng bawat Pilipino, ang kalayaan niya magkomento, nagbigay ng kanyang opinyon sa mga opisyal natin. At isa ka doon sa opisyal na inamin mo, ikaw mismo nagsabi na ikaw ang inappoint ni Aquino noon para makipag-usap. At dahil doon sa pakikipag-usap na yon, nawala di umano. Sabi ni... Nagigil yung mukha dito ni Banat Bay. Talagang gustong talagang gusto niyang gisahin ng todo tong si Trillanes. So, makikita niyo ito yung parang yung
ah, ramdam na ramdam ni Banat Bay na pinipigilan siyang magsalita. So yung freedom of speech ni Banat Bay dito parang gustong kitilin nito ni Trillanes dahil sa pagsasampa ng kaso. So may mga napanood din tayo na komentary na sinasabi na mukhang alanganin yung isinampang kaso ni Trillanes, mukhang walang patutunguhan. So more on ano lang to, mukhang masasagasaan niya rito yung freedom of speech and expression. Kaya medyo mababaw daw to. So kung ganun kababaw lang yung reason ni Trillanes, so pwedeng pumasok dito yung sinasabi nila na publicity lang yung habol ni Trillanes kasi nga may plano itong tumakbo sa susunod na election. So hindi pa natin confirm kung local or national election yung tatakbuhan nito. Roque, sabi ni Duterte, ang mga island na yon, hindi ko sinabing ibinenta mo dahil di mo pwedeng ibenta yan, hindi naman sa'yo yan. Totoo naman, hindi naman niya maibebenta yung isla na yun kasi nga wala naman siyang titulo. Makakapagbenta ka lang naman ng isla kung meron kang titulo. So may mga private island na pagmamayari ng mga private person kasi nga nabili nila. So may titulo yun. So sa issue ng Scarborough Shoal, wala namang titulo yan. So walang nagmamayari, walang private person na nagmamayari nun. Kaya hindi mo maibebenta. Siguro yung term lang na naibenta, maybe yun lang yung ginawang pamalit lang, o replacement sa nawala. So dahil nga sa inis, sa galit, dahil nga natayuan na ng structure ng China yung Scarborough Shoal, yun yung ginagamit nilang term lang na posibleng naibenta daw. Kaya nawala sa atin yung control ng Scarborough Shoal. Yun yung iniiyak-iyak nito ni Trillanes na sinasabi raw na ibinenta. Which is sinabi naman ni Banat Bay na hindi naman niya sinabi. So ipinilay lang niya yung video ni Harry Roque na nagkomento rin na nawala nga daw yung Scarborough Shoal nung panahon na siya yung naging backdoor negotiator ni Pinoy. Walang Pilipinong pwedeng magbenta ng island. Ano ba? Mag-aral ka nga ng batas. Lintas siya. Maraming salamat. Di ba? Hindi mo isla yan, bebenta mo. Paano mo ba bebenta yan? Pero sinasabi ni Roque, during those backtalk na yan, diyan na wala. Yun ang sinasabi ni Roque. Ako, nire-reactionan ko lang yun. Sinasabi ko lang, sisikay Duterte. Kailan ba nawala yan? Panahon ni Aquino. Which is correct. Diba? Ngayon, sinasabi nila na nawala raw yung isla dahil daw sa gentleman's agreement nung panahon ni Pangulong Duterte. So, yun yung kumbaga para ipinapasa nila yung pagkawala ng isla na yan dahil daw nung panahon ni Duterte nagkaroon daw ng backdoor ng gentleman's agreement para matabunan yung backdoor negotiating nung nakarang administrasyon yung kay Pinoy. So hindi naman niya ipiniliwanag, although sinabi naman ni Trillanes na ilang beses na raw niya piniliwanag kung ano daw yung ginawa niya doon sa China sa pagiging negotiator niya. Pero syempre kwento niya yun, hindi natin alam kung totoo, wala makakapag-confirm unless sasabihin ni Juan Ponce Enrile, yun nalalaman niya na pinigilan nung Senate hearing na yun kung saan nag-walkout itong si Trillanes doon. Doon natin makakonfirm kung totoo yung mga sinasabi ni Trillanes o hindi. Kasi nga, yung kay Matobato lang, medyo questionable nga yung pagiging witness ni Matobato. Tapos yung naalala niyo pa yung kay Pulong Duterte na inaakusahan din niyang miyembro doon ng Chinese triad. So kinukunik niya lang doon sa China. Tapos ang gusto niyang magbigay ng ebidensya na miyembro nga doon ng triad doon si Pulong Duterte is yung tattoo daw sa likod. So ang ebidensya niya, yung tattoo sa likod ni Pulong Duterte,
na tinawanan lang siya. So, andun pala makikita nyo na yung kung anong klaseng ebidensya meron o paano mag-akusa itong si Trillanes na ipapahid niya yung mga akusasyon kahit na wala siyang ebidensya at ang gusto niya magbigay ng ebidensya yung taong inaakusahan niya. Tulad na lang dito sa pagkawala ng isla, sinasabi niya dahil daw sa gentleman's agreement. Nung panahon pa lang ni Pinoy, wala na sa Pilipinas yung control ng Scarborough Shoal. So, paano mapupunta kay Duterte yung sisi, di ba? Hindi ko nga sinabing ibinenta ni Aquino. Sino ka para magbenta? Senador ka lang nun. Hindi ko nga sinabing binenta ni Aquino yan eh. Gumamit ka naman ng kokote. So parang sinabi, hindi ginagamit ni Trillanes yung kokote niya. Sabi ni Banat Bay na gumamit ka naman daw ng kokote kasi senador ka, ibig sabihin matalino ka dapat. So yun yung ibig sabihin ni Banat Bay. Senador kang... Nakikinig ka ba? O sadyang nanggugulo ka lang? Para maka-eksena ka sa mga umi-eksena sa politika. Di ba? Ewan ko ba, hindi, naintindihan niyo yung punto ko? Kung bakit mali ang hirit nito ni Trillanes? Sobrang mali eh. Sinasabi nila Roque nung panahon ni Aquino yon na kung saan ikaw ang negosyador, nung panahon na yon nawala yung island. Tapos isinisisi nyo kay Duterte. Yun yung sinasabi ng lahat ng DDS. Kung meron man tangang DDS dyan na nagsasabi na binenta mo yan, yun yung mga... Alin yung ensimada? Yung tinapay na ensimada? O yung ano? Yung... Ano ba? Ano bang tinapay yung sinabi niya? Nakalimutan ko na. Basta yun na yun, ensimada. Muntikan ko na mabanggit na naman Diego Latigo. Hindi mga DDS yun, mga MDS siguro yun. Muntikan ko na mabanggit Diego Latigo. Pagilan mo ko. Buti na lang, ano? Patuloy! Dito kasi, yun nga, talagang more on publicity na lang ginagawa rito ni Trillanes dahil nga yung sa plano niyang bumalik sa politika. So, abangan na lang natin kung ano yung tatakbuhan ni Trillanes sa itong eleksyon na darating ha. Antayin na lang natin kasi siyempre, good or bad publicity, still publicity nga daw. So, kailangan niyang gumawa ng ingay as early as now para matandaan yung pangalan niya na siya ay magbabalik. Pero sa karakter ngayon ni Trillanes, medyo tingnan natin kung makakalusot siya. Dahil nga sa mga yung mga galawan niya na dati kung makabanat siya kay Marcos, wagas. Ngayon parang kumakampi kay Marcos at ginagamit pa niya para makapasok yung ICC. So parang binubuyo niya o kaya parang sinusulsulan niya pa si Marcos na papasukin yung ICC para makaganti siya kay Duterte. Kasi nga sinasabi niya na meron daw warrant of arrest na lalabas by June or July para kay Duterte. Syempre, kapag naglabas ng warrant of arrest ang ICC, sino ba ang aaresto doon? Syempre, ang PNP, Kapulisan po ng Pilipinas. Siyempre, hindi naman gagalaw ang PNP natin kung walang utos ng presidente. So, tingnan natin kung ano yung mangyayari dito sa mga pinaplano ni Trillanes. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi.